Yun, so ito yung huli natin mga kalaki. Ito, ihuli natin. Mamaya iluluto natin. Dahil may lakad muna kami ngayon mga kalaki. Pa-check up namin si Tina dahil meron na naman siyang ubo. Kakaubo na naman mga kalaki dahil sa iba-ibang klima dito sa amin. Umaaraw tapos umaambon-ambon tapos malamig pa yung simoy ng hangin. Yan, so check up muna natin si Athena para di lumala yung kanyang ubo. Yan siya, tulog. So tayo na, pa-check up na natin ang baby. Buti na lang meron tong sasakyan nila kuya mga kalaki. Laking tulong talaga pag ganitong ambon-ambon, ulan-ulan. Daw mo na. Alright. Dito. Tara na, pasyal na naman na. Pasyal na naman tayo. Tapos natin. Pasyal? Tinapot oh. Na tayo mga kalaki. Payong jacket ano mo na lang. Yan, so hindi tayo makakapasok sa loob, dito lang tayo. Tara. So yun, hintayin lang natin sila si Lin tsaka si Senyang. So, nung isang araw pa nagsimula yung kanyang ubo mga kalaki. Tapos, kahapon, medyo okay na gabi. Dahil pinailot namin sa likod, medyo okay na kahapon. Pero kaninang umaga, parang lumala. So, yun, papacheck muna natin. Agap muna natin dito sa ipacheck up natin para marasitahan ng gamot. Para nang sa ganun maagapan natin agad yung kanyang sipon dahil mahirap mga kalaki pag siya yung nagkasakit dahil nahihirapan talaga siya dahil sa kanyang kalagayan. So yun nga, kahapon din pumunta ako ng Apari mga kalaki dahil inasikaso ko yung PhilHealth ko dahil mayroon pala akong, yun pala yung sinasabi ng doktor dun sa heart center na gagamitin sa kanyang operasyon. Dahil sabi ng doktor na yun asikasuhin dahil mali yung ano ko yun, mali yung birth date ko. Tsaka syempre na-declare ko na rin kahapon na si Athena, si Siling yung beneficiary kasi indigent yun yung mga kalaki. So ganun pala talaga pag indigent lang mabayaran. So tinanong ko kahapon kung magkano yung babayaran para magamit namin yung PhilHealth na yun na indigent. Sabi wala naman daw kasi indigent yan. So yun ano ako, parang may masmasan ako dahil walang babayaran mga kalaki. So baka by January 10 ngayong buwan na to papunta na kami ng Maynila, papacheck up namin ulit si Athena. Yung ano niya, dating check up niya mga kalaki,
ginagawa natin. So pero yung pinapakuha sa atin na form ng MDR tsaka PhilHealth card ID, hindi muna natin may papasa dahil hindi aabot dahil 3 weeks daw gagawin yun eh. So hindi aabot sa pagpunta natin sa Maynila. So ibig sabihin wala tayong may papasa muna at hindi muna tayo makakakuha ng green card mga kalaki. So green card kasi mga kalaki, yun yung pag binigyan ka ng green card, so ibig sabihin yun na may schedule na yung patient na araw sa kanyang operasyon. So may schedule na siya. So ganun din. So siguro ako na lang babalik ng Maynila at ipa-process ko yung PhilHealth ko, ibibigay ko dun sa social service yung PhilHealth para may schedule na at makakuha na tayo ng green card at magkaroon na ng schedule ng operation si Athena. So yun yung mangyayari mga kalaki. So ngayon siyempre ganyan lang talaga, laban lang, wag wala mawalan ng pag-asa. Claim it, sabi nga ng isang nag-comment yan na solid na supporters natin, claim it, magaling na si Athena. Yun naman talaga yung nasa isip namin mga kalaki, na talagang magaling na si Athena, gagaling na siya. So yun, so ito muna yung asikasuhin namin ngayon dahil ito nga nagkakaubo-ubo na naman siya, nagkakaroon na naman siya ng sakit. Siyempre agapan natin para di lumala. So awa ng Diyos, medyo hindi pa naman siya ganong malala, hindi gaya ng dati noon na nung last na punta natin ng ospital, masyadong malala talaga. Yun yung pinakamalalang nagkasakit siya mga kalaki. So sana wag naman na sana ganun na kalala dahil kita ko yung kalagayan niya, kita ko yung sarili niya, yung talagang hirap na hirap siya sa paghinga mga kalaki. Mayawang Panginoon mga kalaki, mayawang Diyos, gagaling dyan, gagaling si Athena. Yung tumawag na doktor na yun dun sa heart center nun pala mga kalaki, sakto-sakto pa nung nasa hospital kami nun, yung nagpipilap pa lang kami ng form, inaasikaso pa lang ni si Athena nun, papasok pa lang kami, nasa information pa lang kami mga kalaki. Yung tumawag na doktor na taga dun sa heart center, sinabi niya na asikasuhin ko yung PhilHealth ko at sila na lang bahala lahat ng gastos sa operation niya. So ibig sabihin daw wala tayong gagastusin sa kanyang operation. So gagastusin lang natin, ang magagastos lang natin yung mga kain lang natin, mga tirahan, yung tirahan naman mga kalaki. So nandun naman si Uncle, so doon naman kami mag-ano, siyempre lagi naman kami tumutuloy doon dahil mabait nila. So doon na lang tayo, good thing dahil meron tayong tinutuluyan doon na libre, pang menos na rin sa gastos. So yun na lang, yung pagpunta natin sa heart center na lang kakainin natin doon. Pero pag uwi naman sa bahay nila, so wala naman tayong problemahin. So yun na lang mga kalagi. So again, so sana humihingi rin pa rin po ako sa inyo ng suporta nyo para ipagpatuloy ko tong channel na to. So yun nga, so pagkatapos siguro ng operation ni Athena, may panata ako mga kalaki, panata namin mag-asawa. So hindi ko muna nasasabihin sa inyo kung ano yun, pero pagkatapos ng operation ni Athena at magaling-galing na siya, sasabihin ko na sa inyo yun, panata na yun. At pag nagkaroon tayo ng pagkakataon mga kalaki, yun na rin yung gagawin na natin, yung panata na yun. So yung healing natin na lagi sa Panginoon mga kalaki ay yung gumaling siya. Yun na nga mga kalaki, pagkatapos ng operation natin,
pag may pagkakataon ako, gagawin ko yung panata na yun. Sabi? Doktor? Parang pulmon niya may narinig sa akin. Pero hindi na naman daw siya grave. 4 na klase daw yun, nasa letter B daw siya. So, yung kita niya, tignan natin yung gamot. Ang daming gamot na naman iti-take ni Tina. Siling, oh. Basta gumaling, basta gumaling. Hindi pa naman Grabe, grabe yung sugan at ubo niya pag alam mo na daw na meron siyang pag-ibo, lagay mo na daw agad. Bili tayo ng gamot. Sabi pag-vaccine daw natin. Flu vaccine. Sabi nga lahat daw tayo dapat. Dami na namang gamot. Dami na namang gamot ni Tina, ni Siling, ayan o. Yan, magne-nebular syrup. Nagne-nebule na naman. Nakakalaki. Gustong gusto niya yung pag nebulizer. Gustong gusto niya. Yan. Nilalagay pa yan sa bunganga niya yan. Titignan mo. Gustong gusto niya nagne-nebulize eh. Di ba? Tignan mo. Galing nga. Sa pa nga nak. Sa pa nga. Pakita mo nga sa kanila nak. Sige nga. Isa pa. Galing nga. Dede, mamaya dede Tama. Mamaya dede. Galing. Galing. Mga kalaki, may mga nagtatanong kung bakit hindi na kami dito nakatira dito sa aming bahay, mga kalaki, no? May mga nagtatanong na nababasa ko sa comment section, mga kalaki. So, ganito kasi yan, mga kalaki. So, bago tayo lumipat dito sa bahay, tumira muna tayo ng ilang buwan kila kuya, kila ate dyan sa bahay nila. Dahil dinapuan tayo ng sakit na GERD tsaka anxiety, mga kalaki. Ayan, so hindi ako pwedeng na walang kasama, na gusto ko may lagi akong may kasama, dahil kapag wala akong kasama natatakot ako, mga kalaki. Parang gusto ko may nakakausap palagi. Pero nung medyo magaling-galing na ako, mga kalaki, minadali ko ng siyempre ayusin tong bahay para lumipat na kami rito. Kaso nga lang, mga kalaki, nung sa pagmamadali ko, hindi ko siya masyadong naayos, hindi ko siya na-prepare, hindi ko naayos na mabuti yung mga dapat ayusin, mga kalaki. Kasi nga yun nga, kulang tayo sa budget, mga kalaki, no. So yun, ang problema naman dito sa bahay, mga kalaki, kaya doon na kami nakatira ngayon sa bahay namin, yung family house namin, yung luma. So, dahil doon na kami nakatira, lumipat kami dahil masyadong nung nandito pa kami, mga kalaki, nung linipatan namin to, wala pang ulan, summer pa lang noon, summer, mga kalaki, no. So yun, lumipat kami dito. So hindi namin talaga lubos akalain, mga kalaki, na itong slab pala niya ay may tutulong tubig pa. Tsaka ito, yung tinakpan ko dyan na hagdan, na lalagyan sana ng hagdan, hindi siya gaanong naayos, mga kalaki. So yun nga, tsaka yung labas, yung palitada sa labas niya ay kailangan pang ayusin, kailangan pang tapusin para yung tubig hindi pumasok dito sa loob. Kaya yun, minabuti na lang namin na bumalik muna sa dati naming tirahan sa family house namin. So ilang araw ng mga kalaki dito, ilang araw ng tatlong araw ng may araw dito, umaaraw, mga kalaki, pero yung sahig natin basa pa. So yun, na siguro din na pagpasyahan ko na rin na bumalik na doon, dahil nung nandito kami, madalas nagkakasakit si Atina. Ayan, dahil nga basa yung sahig.
Hindi maayos yung bahay. Basta yung dingding. May mga tumutulo. So, yun. Pero nung summer pa, hindi pa namin nararanasan nung summer pa kasi nga wala pa nung ulan eh. Pero nung paparating na yung tag-ulan, yun na. Nagpakita na lahat ng mga pwedeng ayusin mga kalaki para di pumasok yung tubig. Lahat ng mga bintana, pinapasukan ng tubig. Nababasa lahat ng mga gamit namin. So, yun. Bumalik na kami dun sa sa bahay. At napag-usapan na namin ni Senyang na pag may konting pera, ito na lang muna yung ayusin namin para matirahan na namin mga kalaki. Pero sa ngayon, dun muna kami para save si Athena. Kasi ulitin ko naman mga kalaki, nung nandito kami, talaga lagi siyang nagkakasakit eh. Kaya mas maganda ni siguro doon. So may mga konting maayos dito mga kalaki. Yung mga bintana niya, kailangan niyang mga ayusin pa dahil pumapasok yung tubig talaga dito mga kalaki. Kaya yan may mga picture namin. Yun pa. So yun mga kalaki.